Hello? Hello, sir. Oh, yeah. Bakit? Ano oras dumating? Ngayon lang? Paano to? Malayo kami. Kayo po ang hinahanap, sir, eh. Kumusta po si kuya po, daddy? Okay naman siya. Gaya ng aking sinabi, malaki na ang pagbabago. Baka nga po napapabayaan na po. Binigyan na yata ni Daddy Frank yung pera mo. Gusto mo itago ko muna para hindi mawala? Pre, para... Siguro pag naka-aircon din ako, puputi din siguro. Eh, yung pera niya, papagawa ko ng bahay niya sa tabi ko. Di ba ayaw pumayag niya, no? Ni Kuya JJ? Wala naman siyang magagawa, Daddy Frank, eh, kung yun ang gusto ni Kuya ko, Oliver. Hello? Hello, sir. Oh, yeah. Bakit? Ay, naku, sir. Nagulat ako. Nandito na naman si Ansing. Ha? Nandito na naman si Ansing. Bakit daw? Hindi ko alam, sir, eh. Ano oras dumating? Ngayon lang? Opo, sir. Ngayon lang po. Ano sabi niya? Hindi ko pa nakakausap, sir, eh. Pero siya lang mag-isa. Ah, siya lang. Oh. Opo. Naku. Bakit? Wala. Nagulat lang ako. Andito si Ansing. Nandyan si Nanay Ansing. Opo. Eh, paano to? Malayo kami. Kayo po ang hinahanap, sir, eh. Sige, sige. Opo. Sige po, sir. Oh, baka pasyalan lang naman niya yung kapatid niya siguro. Si si Oliver, anong ginagawa niya? Kumakain po. Nakaligo na yung mga yan? Opo, opo, sir. Ah, okay. Oh, sige, sige. Sige. Okay, sir. Tapusin lang namin tong yung vlog namin na isa, tapos uuwi rin kami. Okay po, sir. Oh, Ingat po. sabihin mo, pauwi din kami, pero tapusin lang namin yung isang vlog, ha? Okay po. Okay Oh, po, sige, sir. sige. Okay. Ingat po kayo, sir. Okay. So yun mga kababayan, napatawag si Yaya sa akin dahil nandun daw si Nanay Ansing. Nasa mission tayo. Pero sige, uwi tayo. Tapusin lang muna yung isang vlog kasi may naghihintay sa amin na isa mga kababayan. No? Okay. Init ah. Alright. Okay. Tara. Oh, salamat. Napunasan na? Okay na. Si Ansing, nandyan? Opo, sir. Nasaan siya? Nasa harap po, sir. Oh, sige. Tawagin mo. Papuntahin mo dito. Yung mga alaga, andito na sila? Opo, sir. Nasa taas. Anong ginagawa? Nanonood po sila TV. Okay. Tara, pasok. Ay, pagod. Ano naman kaya sasabihin ni Ay, pagod. Buksan lahat ng ilaw para maliwanag. Kaya nasilipin ko lang yung mga alaga natin sa taas. Anong ginagawa nyo dyan? Ha? Anong pinapanood nyo? Dapat pinapanood nyo, Daddy Frankie. Ayaw nyo panoorin yung mga sarili nyo? Bandam? Ayaw nyo panoorin yung sarili nyo? Tapusin mo muna yan. Naintindihan mo naman yan. English. Kuya Oliver, okay ka lang? Oh, sige, sige. Ingat kayo dyan. Kasi nandyan nandyan si Nanay Ansing. Diyan lang kayo, ha? Maglulu, ha? Opo. Saan? Nandyan daw eh. Oo, gusto mo makita? Ha? O, teka lang, dyan ka lang. Patawag ko.
Gusto na niya makita si Nanay Ansing. Saan? Ay, andyan na. Oh. Oh, kumusta ka? Ha? Ha? Okay lang po. Ano dala mo? Kamatis po. Ah, kamatis. Marami kami kamatis dito. Ay, ganun po. Oo. Pero okay lang yan. Para kanino yan? Para sa mga po, gamit sa kusina. Oh, salamat. Sige. Upo ka, upo ka. Yan lang po kasi ang dala ko. Oy, hindi. Wala po akong dalang kamote. Ha? Wala po. Pero may kamote na. Mag-uukay pa lang po yung isang kapatid ko. Ay, wow. Mahal ang kamote ngayon? Medyo po mahal. Pag mahal, ibenta nyo muna. Saka ka na lang magbigay pag mura na. Hindi po, special ka po sa amin. Kaya sinabi ko na po, nag-usap na po kami ng kapatid ko na maghihiwalay po siya para may ibigay po ako. Sarado mo. Yeah. Yeah. Pagod ako. Pwede bang timplahan mo muna ako ng... Upo ka dito. Upo ka dito, Nay. Yeah. Pagod ako. Pwede ba patimpla ng kape? Ay, sige po. Tapos pati si Nanay Ansing. Timplahan mo. Kape ka, Nanay? Sige po. Oo, yan. Kape. Lagyan mo pang patulog. Yung kape ni Nanay Ansing, lagyan mo pang patulog para hindi madaldal. Napasyal ka, Nanay Ansing. Dito ka, lapit ka dito. Ayan. Namimiss ko po kasi si Kuya Oliver, kaya naisipan ko pong mamasyal. Salamat naman. Actually, pupunta sana kami doon. Kaya lang marami pa akong ginagawa. At saka okay naman si Kuya Oliver dito. Kaya yun. Wala akong time pa talaga kasi marami kaming ginagawa. Pero goods naman kasi yan yung sinabi ko sa inyo last na usapan natin, di ba? Sana pasyal-pasyalan ninyo yung kapatid ninyo. Kasi isa yun sa mga katulong kay Kuya Oliver na Kuya Oliver na mabilis niyang maalalaan yan lahat. Actually, nagkikwento-kwento na nga siya sa akin about sa buhay niya, about sa mga kapitbahay niya. So, sa pagpapainom ng gamot, marami nang nag-i-improve. Kaya kailangan ko talaga present. Di ba sabi ko pag pumunta kayo dito, isama mo lahat ng kapatid mo? Pasensya na po kayo, Daddy Frankie. Hindi ko po sila makumbinsi. Kulang po yung powers ko na makumbinsi. Kulang yung powers mo? Bakit? Ba't mo nasabing kulang yung powers mo? Hindi ko po sila makumbinsi na pumasyal po dito. Kaya ikaw na lang. Kumusta po si Kuya po, Daddy? Okay naman siya. Gaya ng aking sinabi, malaki na ang pagbabago. Baka po napapabayaan na po. Hindi! Bakit napabayaan? Puro kapabayaan. Sobrang busy nyo na po. Ay hindi! Kahit na lagi kaming wala dito, nandyan ng ate Yaya. Ay nandyan si Yaya na lagi. Tsaka pag umalis kami, hindi lang si Yaya. May mga editor na naiiwan dito. Hindi lang si Yaya. Mayroon at mayroon naiiwan dito. Mabuti naman po kung gano'n. Kayo po, kumusta po kayo? Buhay pa naman, awa ng Diyos. Huwag po kayong magkakasakit, Daddy Frankie. Bakit? Kasi daming umaasa sa'yo. Oo. Kami, malaki ang pon namin sa'yo, pasasalamat namin. Alagaan mo yung sarili mo, Daddy Frankie. Para marami ka pang matulungan. Oh, thank you. Magkape mo na pa kayo. Oo. Yan, kape ka. Nilagyan mo pang patulog? Hindi po. Lagyan mo sana pang patulog. Paano yung makakausap, sir? Bibigyan ng pagpatuloy. Hindi, para kalmado na lang magsalita. Para wala. Oo. So, ang sadya mo talaga dito, pasyalan yung kapatid mo. Opo, Salamat. para Sige, makita. nandoon sa taas, puntahan mo, ipababa mo rito para magkausap-usap tayo, ha? Nandoon sa taas, nanonood, ayahin mo siya rito. Pwede pong puntahan. Oo, sige, akyat kayo. Daddy Frankie, ang ganda naman ng shelter mo. Gawa Siyempre. Ang aliwala. Oo, sige. Ay, mayroon pang rebulto. Dito lang muna ako. Hintayin ko na lang kayo dito, ha? Sige po. Ay! Ang ganda naman ng TV nyo. Daka? Oo. Sino ka doon? Yung kasama mo? Mag-isa ko lang. Jija da? Mag-isa ko lang. Mamusam lang? Oo. Ay, ang ganda ng kon mo Kaya nagbigay nito. Mamusam. Ha? Mamusam. Binigay sa akin. Kaya nagbigay. Alis ka lang dito. Oo. Ha? Hindi ko pinapabayaan. Hindi. Huwag taba-taba mo Siguro marami kang kinakain.
Ang ganda yata ng pinapanood nyo ah. No. Ang ganda ng TV nyo. Ah, nandun si Daddy Frankie sa baba. Oo, isa. Halika, punta tayo sa baba. Ay, anak mo nga. Iniwan ko na. Malikot naman pag kasama ko. Anak mo? Alam mo, bumaba. Oo. Punta tayo sa baba. Okay ka lang dito? Mm. Ayos ka lang? Mm. Hindi mo pa naisip umuwi? Ha? Oo. Napanood ko yung kwan mo ah, yung sumasayaw kayo. Dami mong pera. Marami. Wala na. Nasaan na yung pera mo? Ma? Tinago mo? Baka gusto mo ipatago sa akin. Ah, para hindi mawala. Binigyan na yata ni Daddy Frankie yung pera mo. Gusto mo itago ko muna para hindi mawala. Ito yung short na binigay ko ah. Bagay mo pala. Na? Yung mga laki-laki ng tiyan mo parang ang buntis. Hindi ah. Pati yung mukha mo dati, di ba, ang payat-payat mo na nung nandun ka sa kulungan. Ayun, ang laki-laki na. Ang laki na ang pinagbago mo. Ang linis mo pang tignan ngayon. Yung buhok mo na mahaba na madumi, wala na. Tatago ka? O, sabihin ko kay Daddy Frankie, tago ko ah. Oo. Ha? Okay lang sa'yo? Hindi ka magagalit? Totoo yan? Anong inuulam mo dito? Di pa kumakain. Mamaya yata ako kakain. Anong ginagawa mo sa umaga? Wala akong ginagawa na naglalakad ko na hindi pa malaw sa buhay. Hindi ka, kwan, nagwawalis? Alam mo, di ba marunong ka magwalis? Hindi mo pa naisip umuwi? Ito na ako. Ano yun? May picture mo sabi mo, picture ko. Picture? Pinicture mo ako. Anong picture? Tingnan mo. Ito, yung ano mo, pang ID mo. Ha? Tingnan ko. Oh, pang ID mo kaso hindi ko pa naano yung pan. Yung ID mo. Wala na, yan lang. Wala natin yun. Wala, mga kwan lang yung dala ko. Oo. Ito, salami. Wala, oo. Mga ID ko yan. Pulbo yan. Mga ID mo. ID ko yan, national ID ko. Wala na. Wala na. Oo, mga picture ko yan, mga ID ko, oo. Hmm? Si tatay yan, oo. Yung mga picture niya noon. Hmm. Wala na. Ah, ayaw mo pang umuwi sa bahay? Wala. Ha? Yung pera mo, anong gagawin mo doon? Wala akong pera. Napanood ko nga sa vlog, may pera ka. Wala. Ah, gusto mo, pagawan na lang natin ng bahay mo sa tabi ko. Wala akong pera. Pag umuwi ka, may bahay ka na. Gusto mo yan? Ha? Oo. Doon sa tabi ko para malagaan na kita. Doon sa malayo. Kasi malayo yung dating kulungan mo. Pera. Gusto mo sa tabi na lang ng bahay ko? Kunin ko sa kanya. Iuwi ko. Tapos ipangpagawa ko ng bahay mo. Kukuha na din. Ha? Hindi mo na huwag kang kukuha doon. Ay, hindi ako kukuha. Wala akong pera. Nakidadi pa Frankie nga yung pera mo. Wala. Nakatago. Huwag kang kukuha doon. Ay, bakit ayaw mo? Wala. Pagpagawa ko nga ng bahay mo. Paano ako magkakaroon ng pera? Wala naman talagang pera. Hindi nga, bigay nga sa'yo ng sponsor. Bibigyan ako? Oo. Buti mo bigyan. Huwag kang kukuha, nakakaya. Ay. Sasabi ko kay Dati Frankie. Sabi ko, Ikaw nang sabi ako may bibigay siya. sabi ko, sunduin mo para mag-usap tayo sa baba. Tara, doon tayo sa baba. Tara na. Pintuan tayo doon. Dalhin mo siya dito. Ay, nakakalakad ka. Dati Frankie, nakakalakad na pala si Kuya ko. Ha? Maayos na po yung lakad niya. Nakakalakad na. Siyempre, yung... Maganda na yung tindig niya eh.
Ha? Maganda na yung tayo niya. Maganda na yung tindig niya. Dati paika-ika siya na Oo. hindi makalakad. Nalinis ko nga yung kuko niya sa paa eh. Di ba? Hindi ka. Alalayan mo ah. Hindi kayo naalalayan ni Nanay Ansing. Mamaya bumulong pa yan. Sana Kuya Oliver, lagay mo ng tsinelas mo dyan. Huwag na tayo magtsinelas pag dito sa loob para maubos na yung alikabok ha. Dito tayo. Usap tayo ni Nanay Ansing. Salamat naman at Ang ganda ng- napasyalan ka ni Nanay Ansing. Dati Frankie, ang ganda ng shelter mo. Ang aliwala. No. Siguro mahal to. Ha? Pati paglagyan pa ng kape oh. Oo. Ay, may pasalubong akong tinapay kay ano. Yung mga nasa taas, bigyan nyo rin ng tinapay. Oh, kaya Oliver, tinapay. Dahan-dahan para hindi matapon. Kay ano to eh. May aircon pa pala dito. Ipahin. Ang lamig. Ha? Ang lamig. Dati Lamig. Frankie. Siyempre para... Siguro pag naka-aircon din ako, puputi din siguro ako. Ha? Puputi din ako. Maputi ka naman na. Hindi man. Hindi. Maitim na. Pagod ako. Ang ganda ng shelter nyo dati Frankie. Maaliwalas sa mata. Mm-mm. Salamat sa pagod. Ano pinag-uusapan nyo dun sa taas? Wala. Sabi ko, Daddy Frankie, yung pera niya, papagawa ko ng bahay niya sa tabi ko. Eh, sabi naman, Di ba ayaw pumayag ni Kuya JJ? wala naman siyang magagawa, Daddy Frankie, kung yun ang gusto ni Kuya ko, Oliver. Pada na JJ? Wala. Wala pa yan pa. Sinabi ko sa kanya, sabi niya, kunin ko daw sa'yo, sabi niya. Sabi ni? Sabi ni Kuya ko, Oliver. Alin? Yung pera niya. Sabi ko, pagawa ko ng bahay mo, doon sa tabi ng bahay ko, para pag umuwi na siya, meron na May siyang pera tutulungan. ba? Okay lang sa'yo, Kuya Oliver? Iwan ko. Kasi ate, ay Nanay Ansing, wala pa talaga hindi pa niya alam yung mga ganun. Kung dumating po na gumaling na po siya at malapit na siyang umuwi, sana po bago siya makauwi, bago po siya umuwi, may gawa na pong bahay niya, Daddy Frankie. Para paglabas niya po dito, pag uwi niya po, may diretsyon na po siyang bahay. Yun po sana ang gusto ko. Hindi, kasi bago ko naman kasi ibigay sa inyo, yung magaling na talaga. At pag ibibigay ko siya sa inyo, yung makakapag-desisyon na siya sa sarili niya. Kaya nga yung pinapakiusap ko kasi, Nanay Ansing, na madala lahat ng mga kapatid mo dito, mag-usap-usap kayo, yung kung ano yung sinasabi mo, naririnig ni Kuya JJ, naririnig nung isa, hanggat maaari. Kailangan 4 kayo na kung ano yung sinasabi ng isa, naririnig ng isa. Kasi kung ikaw lang ang magpupunta dito, tapos sinasabi mo yung gusto mo, sarili mong desisyon lang. Baka mamaya masisi ako ng mga kapatid mo. Kasi, yun nga, yung last na punta ko doon, nagagalit si JJ. Ayaw ko naman na sundin yung desisyon mo, na desisyon mo lang. Kasi nga, yung last na punta ko, nagagalit. Ayaw ko mag-away-away kayo magkakapatid. Ang gusto ko lang naman, Daddy Frankie, na gusto ko makatabi niya, yung bahay niya na ipapagawa, yung katabi na ng bahay ko, para matignan-tignan ko siya. Doon kasi sa dati niyang kulungan, mang layo-layo, walang ilaw. Di ba masama po ba yun? Hindi Yun lang naman ang naman. intention Sa akin, ayaw kong ako ang nagdidesisyon kasi kapatid nyo. Pero syempre, yaman lang naman. Sana maintindihan mo rin ako, Nanay Ansing, no? Didiretsahin kita. Yaman din lang na ako ang nag-aalaga kay Oliver, tapos sa akin ipinagkatiwala yung pera na yan na galing sa mga sponsor, kaya ako'y mamamagitan. Pero hindi pa rin ako ang magdedesisyon. Kaya sana maintindihan mo ako. No? Kasi kung paulit-ulit na ganyan, pupunta ka dito, tapos paulit-ulit na sasabihin mo sa akin yung gusto mo na idikit yung bahay mo doon, kumbaga, ang hirap ipaliwanag. Sana hindi kayo magalit sa akin, sana hindi ako makasakit, pero kung paulit-ulit kasi yung
usapan na ididikit mo, sa akin naman magagalit yung mga taong nagtiwala, pinagkatiwala nila yung pera. Kaya ang gusto kong mangyari, focus ako sa pagpapagamot ni Kuya Oliver. Pag si Kuya Oliver magaling na, makakapag-desisyon na, saka iyon. Mahirap po kasing kumbinsihin yung iba pong kapatid Oh. Kahit hindi ko sila na i-video. pumunta dito. Kasi kahit pa paano, kasi kung ito may asawa sana, may anak, hindi ko kayo kakausapin. Ang kakausapin ko yung anak, asawa. Although binata, kayo yung mga dyan, kaya kayo kinakausap ko. Kaya pasensya ka na, Nanay Ansing. Sa totoo lang, gusto ko, kung ayaw nila pumunta dito, ako ang pupunta, kahit magkita-kita na lang tayo sa isang lugar, para kung ano yung decision ng isa. Pero sa panahon na to, hindi pa talaga dapat natin pinag-uusapan yung pera niya at bahay niya. Kasi, focus pa ako sa paggagamot niya. Pag magaling na, nasasabi niya na, Daddy Frankie, gusto kong ganito, yung makita natin na magaling na, Opo. saka makapag-decide si Kuya Oliver. Di ba? Intindihan ko naman. Iyon, salamat. Kaya alam mo Nanay Ansing, masaya ako, yun ang sinasabi ko, pasyal-pasyalan nyo lang dito. Support nyo yung kapatid ninyo. Pero yung pagpapagawa ng bahay, sana, saka na lang natin pag-usapan. Sige po. Na? Buti ikaw lang nagpunta. Opo. Na? Si JJ, Hindi ko po kasama, mag-isa lang po ako. hindi mo sinama. Dapat Dap- sinama mo. Dapat po sa 10 pa po ako pupunta dito para maghukay yung isang kapatid namin, makapagdala ako. Mm. Matagal pa po yun kaya ngayon na ako pumunta po. Mm. Kuya Oliver, anong masasabi mo? Pinasyalan ka ni Nanay Ansing. Mabuti. Ha? Ito, mabuti. Ano sasabihin mo sa kanya? Oo, mabuti nga. Mabuti lang. Napanood ko yung vlog mo, ang daming pera. Tapos sumasayaw ka pa. Ang galing mo palang sumayaw. Di ako marunong. Ang galing mo nga noon. Nagpunta kami sa Oo, nag-swimming pa kayo. swimming kami. Di ba? Ang galing-galing mo sumayaw doon. Oo. May nabasa pa ang comment, baka pinainom daw. Pwede ba yon? Bawal po kahit kami. Bihira po kami uminom, guys. May nakita ako sa comment section na baka pinainom ninyo si Kuya Oliver. Hindi po kami ganon. Iniiwasan ni sigarilyo, pinagbabawalan namin lahat ng Dati mga alaga po, namin. magaling siyang manigarilyo. Ha? Dati po, magaling siyang Oo. manigarilyo. Dito po, yung mga alaga namin sa shelter, pinakabawal po yung sigarilyo, inom. Kasi useless, sayang yung pinapainom na gamot, yung mga gastos namin, kung bibigyan namin sila ng ganon. Pansinin nyo yung sayaw niyang yun, gustong-gusto yan sumayaw, pero mabilis din siya napagod, umupo din. Pero pag upo, sayaw pa rin. Di ba? Sige, yung nagsabing baka nagpainom, reviewin nyo yung swimming namin. Pag may nasilip kayo kahit isang bote lang ng alak dyan, panalo kayo. Kasi ni isa, walang nagiinom sa amin nung time na yon. Although ako umiinom ako, hindi ako magsisinungaling, occasionally. Pero sa kabisi-bisihan namin mga kababayan, wala sa isip namin yung yung pag-iinom. No? Ang matagal din akong nabisi dati, Frankie. Sabi ko, akala ko nakalimutan nyo na kami. Kasi matagal yung di namasyal sa bahay. Oo. Sabi ko, ako na lang mamasyal. Kasi dami namin ginagawa nga. Busy rin kasi ako sa paghahatid ng anak ko. Tinitignan ka Tapos, niya. Ba't naisip ko sinisilip? ako na lang pumunta dito. Ba't sinisilip mo si Nanay Ansing? Parang hindi ka naniniwala sa mga sinasabi niya. Naniniwala ka ba? Hindi, wala. Hindi ka naniniwala? Hindi siya. Ba't di ka naniniwala sa sinasabi ni Nanay Ansing? Wala. Wala. Maniwala ka rin Oo. Sino gusto mo pumunta dito? Nanay Ansing o si Kuya JJ? Wala naman. Hindi naman sino pumunta dito. Pumunta dito. O kung sinong pumunta dito, pupunta. Bakit nandito siya? Wala, ako lang pumunta. Ikaw lang? Gusto mo ba makita si Kuya JJ? Bakit siya yung gusto mo pumunta dito? Hindi ako? Oo. Ha? Oo, gusto. Siya yung gusto mong makita? Hindi ako? Hindi ikaw kung nandito ka na nga eh. Di. Gusto ko nandito ka na. Gusto mo, Alas umalis ulo na ako? na sa kape. Wala na daw. Ikaw na kasi nandito ka na nga daw. Wala kang pagpilian? Wala na siyang magawa.
Wala na siyang magawa, nandito ka na daw. Ganon. Oo. Pero ayaw mo akong makita dito. Pero wala ka nang magawa kasi nandito na. Oo. No. Ay, ganon. Buti hindi mo sinama yung anak mo. Hindi na po. Saan ka kumuha ng kamatis? Salamat sa kamatis ah. Tinda po yun ng asawa ko. Sabi ko, marami naman. Bigyan natin si Daddy Frankie. Mura din kasi ang kamatis dito ngayon, nakaranig. Mura Pag po may ngayon. nadaanan ka. Marami pong kamatis. Maraming kamatis, mura. Ang mahal ngayon Ang mahal ngayon singkamas. Kamote po ang mahal. Kamuti ang mahal. Opo. Maswerte ng mga may kamuti. Opo, yung mga kapatid ko may kamote. Antag-ani na ba kamuti? Opo. Yung iba nakita ko katatanim lang ah. Yung iba po, pero second crop na po yun. Yung ngayon second crop na pala yun. Yung nakikita Pero ko. kung marami pong naghuhukay. Marami na Yun pong kapatid ko, nag-usap po kami. Sabi ko, kailan ka maghuhukay? Sabi ko po, sa mga 10 pa. Sige, Magkano isang sako? per kilo po ang ano eh. Magkano? Hindi ko lang po alam yung presyo. Pero sabi po nila, Ilang kilo sa isang sako? depende po sa timbang niya. Mga ilan, more or less, yung isang sako, palagay mo? 80 Pag- kilos? 60? 50 po yata. Ha? 50. Pero kung na po sila eh, maliliit na sako. 50. Sa magkano per kilo ngayon? Hindi ko lang po alam yung presyo. 30? 20? Mga 30 po. 1.5 isang sako. Sana madalahan mo kami dito ng Opo, kamuti. dadalhin ko po talaga kayo. Nakaplano po ako na magdala. Kaso Para hindi. may merienda tong mga alaga namin. Opo. Naman ginaganyan yung hair mo. Magkwentuhan kayo ni ate mo. Kuya ko po. Ay, siya ang kuya. Mas matanda ko ng konti. Mas matanda ka ng konti. Mas matanda lang po yung mukha ko. Pero mukhang mas bata siya. Opo. Bakit? Stress po kasi ako. Saan ka nai-stress? Ano pa ba iniisip mo? Siyempre yung mga anak ko po. Puro ka naman anak, okay naman, may trabaho naman yung asawa mo. Di ba? Opo. Tapos may yero ka na. Ano pa iisipin mo? Minsan kasi po, minsan wala pong tinda yung asawa ko. Ha? Wala pong tubo minsan. Minsan walang tubo. Konti Ganon lang. talaga ang negosyo. Pang Minsan gastos. panalo, minsan importante araw-araw may trabaho. Minsan na ano po sa alak. Nag-aalak yung asawa mo. Opo. Nagiinom. Opo, Wala talaga mangyayari pag nagiinom. Minsan nga po mag-away kami. Yung po kasing mga binibigay nyo noon, tinatabi ko. Oo. Pinabili ko po ng parle. Yung perang galing sa akin, yun ang pinag-awayan nyo. Hindi po, ganito po yon. Yung pong pera nyo binigay nyo, di ba binigyan nyo kong yero? Oo. Yung binigay nyo, pinabili ko ng parlings. Parlings? Yung parlings po, yung pag ng yero. Oo. O ngayon, akala niya hindi naubos. Sabi niya, may pera ka pa naman dyan. Umingi ako ng natubo niya. Mahina ngayon, sabi niya. May pera ka pa naman dyan, yung binibigay ni Ner. Akala mo hindi naubos, sabi ko. Binili ko na ng parlings. Umaasa ka na lang doon yata. Yun po yung pinagawain namin. Ginawa akong punching bag. Pero minsan lang naman. Ginawa kang punching bag. Minsan lang naman po na nga po yung mukha ko. Naku. Nagpa-doktor pa nga po ako. Napasama pala yung pagbigay ko ng pera. Yung unang-unang bigay ko 10,000. Yung pong binabili nyo ng yero. Oo. Ay, yung pangalawa, yung galing kay Kilding. Opo, 5,000. Wala na po yun. Nubos na. Okay na yun. Basta wag na kayo mag-away. Kasi nasasanay na po yata na kahit sabi niya, akala niya, kahit hindi na siya magbigay, okay na lang kasi may pirum pa naman akong natabi. Akala niya hindi na po naubos. Aba, umaasa ka na lang yata. Ako naman. Ayos lang sa'yo na hindi magbigay. Ano ba binibinta-binta ng asawa mo? Gulay po. Gulay, mga kamatis, ganon. Talong. Gano'n. Talong. Di ba maganda ang kitaan pag mga ganon? Mayroon pong araw na hindi naman. Alam mo, sa Makati, namimili ako ng gulay dito sa Bayangbang. Bibili ako kamatis, kung ano yung nakita kong mura na gulay, kamatis, kalabasa, luya. Tapos itinatambak ko yan doon sa Makati. Ang dami akong customer noon. Ako ang namimili dito, tapos ang nagbebenta noon yung asawa ko, tapos may mga staff din ako.
Maganda ang tubo sa gulay, Hindi guys. po pare-parehas. Hindi, maniwala kayo sa akin. Minsan Galing po- ako ng Pangasinan, mamimili ako ng witness yung mga yan, yung mga driver ko. Dadaan kami dyan sa bagsakan, itataon ko na bagsakan. Pupunuin ko ng gulay yung 100 kilos na kamatis, tapos kalabasa, tapos sakto, umadaling araw, i-display na ng asawa ko. Maganda ang tubo, doble. Yun lang talagang kailangan on-hand ka. minsan po napapadan sa inuman. Ayun ang problema, walang mangyari negosyo minsan talaga sira pag may po bisyo. sira po yung motor namin. Walang mangyayari talaga. Pag nagnegosyo ka, walang halong bisyo talaga. Negosyo lang. Paikutin mo lang ng paikutin, makikita mo. Pero kung nagnegosyo ka, namuhunan ka ng 1.5, nakabinta ka ng 1.6, tapos iinom ka na, o nabawasan mo ng 600, di short na yung puhunan mo. Hindi. Kung ano yung negosyo mo, yung pinuhunan mo, ipaikot mo na ipaikot. Yun ang negosyo. Di ba? Ano, Kuya Oliver, okay ka lang? Oo. Parang hindi ka masaya na nandito si Nanay Ansing. Oo. Hindi May ka pasalubong siya sa'yo. Ba, ano yun? Kunin mo nga yung pasalubong ni Nanay Ansing. Ano yun? Diyan ka lang. May pasalubong. Ayan. Ano ba yan? Ha? Tignan mo kung ano ko na anak. Ano ba to? Matis naman. Kamatis naman. Anong gusto mong pasalubong sa'yo? Wala. Ito. Ikaw naman, kamatis naman, kamo pa. Oh, Matis. kamatis lahat. Gusto mo yata, Nabigay natin kay gusto mo yata. Ayaw mo to? At gusto ko. Gusto mo. Pang-ulam natin, no? Oo. Oo. Gigisa, may itlog. Oo, masarap yun ah. Talo sa negosyo. Yun nga po ang sinasabi ko sa kanya. Di ba, Kuya Oliver? Sabi ko nga po sa kanya, hindi porke may tumutulong sa atin. Ay, naalala Magiging ko na. palalo ka na. Naalala ko na, kahapon nagkwentuhan kami. Sabi niya, pag umuwi daw siya doon sa inyo, ay doon sa lugar ninyo, parang hindi niya alam na namatay na yung nanay at tatay niyo. Ha? Uuwi daw siya sa bahay ng tatay-nanay niya. Patay na si Natatang at si Ina. Kaya Oliver, di ba sabi mo, uuwi ka sa bahay ng nanay mo? Eh, namatay na daw yung nanay at tatay mo eh. Hindi pa. Patay na sila. Yung bahay natin, doon na ako nakatira ngayon. Kami ng mga anak ko. Kasi pinagawa ko na yon. Bakit hindi mo pa alam? Ibig mo sabihin na, nung nakatira pa ang nanay at tatay nyo, hindi pa ganun yung bahay na yun? Hindi pa po ganun. Wala pong bintana. Wala pong pintuan. Kawayan lang po. So ikaw na ang nagpagawa, tinuloy mo. Opo. Kasi nung unang vlog natin, sabi mo, pag gumaling si Kuya Oliver, doon tutuloy kasi kanya yung bahay. Oo nga po, yun pong sinabi ko. Oo. Di ba piniresenta ko pa po na dito po yung isang kwarto na bakante. Nagalit po yung mga tao sa... Sinabi ko lang naman po na tumutuloy yung bubong, pati po sa... Hindi, kasi ang kainan. expected kasi ng mga tao, kasi sinabi mo nung una na yun ay family house at bunso siya, sabi mo kasi na sa kanya yung bahay. Kaya nagalit yung mga tao kasi yung sinabi mong pagawan na lang siya ng bahay. Kumbaga naguluhan sila. Kanino ba talaga yung bahay? Dati po kasi family house po namin yun. Sa Oh. mga bagulang ko po. Wala na po sila. Pinagawa naman po siya ng kulungan ng nanay ko. Kaya pinagawa ko na po yun. Nirenovate ko na po. Tapos, pinisinta ko po yung isang kwarto. Sinabi ko po na butas yung bubong, pati sa kainan. Nagalit po yung mga tao. Sabi ko, baka may masabi sila pag dito siya nakatira. Tapos yung pera niya mabawasan. Di lalo pong magagalit yung mga tao sa akin. Kaya naisip ko, mas maganda pong pagawan na lang po ng sarili niyang bahay. So sa Makatwid, kanino na yung bahay na yon? Doon po kami nakatira ng pamilya ko. Hindi. Sa Makatwid, kanino na yung bahay ngayon yun? Sa akin na po. Sa'yo na yung bahay na yun. Opo. Kuya Oliver, yung bahay ng nanay-tatay mo, wala ka na daw doon kasi kay Nanay Ansing na daw yon. Ano masasabi mo? Yung may bahay din naman. May bahay namin din naman akong nauwian eh. Saan? Doon sa bahay ng nanay ko. Nakatira na nga si Nanay Ansing May doon. bahay naman siya. May bahay din namin akong tinutuluyan. Hindi. Yung bahay ng nanay-tatay mo, kinuha na ni Nanay Ansing. Doon na siya nakatira. Saan ka tutuloy ngayon? May bahay doon na pwede akong pagtirahan doon.
Saan? Doon sa amin. Ano yung tinutukoy niyang bahay na tutuluyan niya na? Yun kasi ang tinutukoy niya. Baka yung kulungan niya dati. Hindi kawawa na siya doon. Oo. Once na ibinalik mo doon, magpuputik-putik na naman. Siyempre, parang... Baka yun yung tinutukoy niya. Okay lang, hindi na problema yun kasi andito pa naman siya. Makakapag-decide yan pag magaling na talaga siya. No? Di ba? Saka ka na lang mag-isip, mag-decide pag magaling ka na talaga, okay? Oo. No, ano sasabihin mo kay Nanay Ansing? Salamat sa ibinigay mong tulong. Salamat sa binigay mong kamatis ko na. Salamat sa binigay mong kamatis. Ano ba gusto mong pasalubong sa sunod? Oo. Kamote gusto mo. Sa susunod na dala ko dito, magdadala na akong kamote. Yung, Ha? Anong gusto mong pasalubong sa sunod? yun nga, yung pasalubong na ngayon. Ano gusto mong kainin? Yung mga pagkain. Ay, pagkain. Oo, pagkain na lang, huwag kamatis, no? Sige. Pero thank you pa rin. Daddy Frankie, may napanood akong vlog mo. May nag-sponsor daw ng baboy sa akin. Ano, napanood mo? Oo. Sino yun? Sino nag-sponsor sa'yo kung napanood mo? Yung isang sponsor mo nga, Oo. totoo ba yun? Kaya nga, ano ba sinabi doon? Sabi niya, magbibigay daw siya ng 2 baboy Oo. para sa akin, para may maalagaan ako. Nasaan na? Nabili mo na ba? Ay, hindi pa. Kasi Kukunin ko na sana eh. Kasi nandito naman na ako. Hindi. Kasi napanood ko lang yun sa mga upload nila. Kaya, nire-upload ko na rin para makita ng sponsor. Pero wala pa sa akin ang pera. Kala ko meron na kasi nandito na rin lang ako. Hindi, sabay ko na sana pag uwi mamaya. Para matuwa yung mga anak ko. Para may maagalagaan kami sa bahay. Hintayin natin, Nanay Ansing, inabisuhan lang ako na magbibigay sila. Although nag-text din sa akin, pagka sumweldo daw sila, padadala daw nila sa akin. Pero syempre, nasa ibang bansa yon, hindi naman isang barangay lang na ititext lang, okay na. Kumbaga, sinabi pa lang nila sa akin, pero hindi pa dumarating ang pera. Kumbaga, hintayin natin. Nahihiya naman ako na mag-follow up porkit napanood ko. Kala ko po kasi nandyan na. Kaya pumunta agad-agad ako dito. Dapat sa 10 pa ako pupunta para may dala kong kamote. Akala ko, napanood ko agad-agad, akala ko nandyan na. Hindi. Yung nagsasabi, mga nasa abroad sila. So, sabi nila, magbibigay. So, pag nandyan na, papasalamat ako, tsaka ako ibibili. Wala pa eh. Masyado ka na ma-excited. Oo, excited. Nung napanood ko nga, excited ako. Sabi ko sa asawa ko, uy, punta akong Pangasinan. Sabi ko, may bibigay daw ng baboy. Sabi ko. Kaya pumunta agad-agad dito, ura-urada. Dapat sa 10 pa ako pupunta. No. Sabi ko, ngayon na, para ibigay na agad. Sabi ko, Kaya mo ba na iuwi yung baboy na 2? hindi, pera na lang po. Ay, hindi. Baka kung anong bilhin mo. Hintayin natin, mag-decide ang sponsor. Kasi sabi ng sponsor nga, magbibigay sila pambiling baboy. Pero, wala pa yung pera. Bakit yan ay pinag-uusapan natin? Ay, ganun po. Ay, ibig sabihin, baboy na bibigay nyo? Hindi ko alam. Baboy yung inihingi mo. Baboy yung sinabi ng sponsor. Wala pa nga akong idea kung ano yung sinabi ng sponsor. Yun lang. Kumbaga, Nanay Ansing, hintayin natin. Kaya sila nagagalit sa'yo. Minsan pati ako nagagalit na dahil yun, sa ganyan. Kahit napanood mo sana, Nanay Ansing, hintayin mo kusan dumating sa'yo. Kasi kung binigay talaga, darating talaga blessing para sa'yo. Lagi kong sinasabi yan. Hindi ko pag-iinteresan yung mga sponsor. Kaya nga lahat ng sponsor na dumarating dito, pinapakita ko transparent. Excited pa naman ako kanina ng magbihis. Sabi ko, may baboy na tayo kako sa mga anak ko. Hayaan mo pag dumating, ibibigay ko agad. Ha? Promise mo yan, Daddy Frankie, ha? Kaya Oliver, hindi pala ikaw ang sinadya ni Nanay Ansing dito eh. Baboy ang sadya niya. No, baboy. Ano masasabi mo? Hindi ikaw pinasyalan niya, baboy pala.
Isa na yung Daddy Frankie. Meron din. Makita ko siya. Isa na rin pati. Oo. Ano? Kung meron di, oo. Kaya nga, pinapalo up ni Nanay Ansing yung baboy. Ang nag-upload noon, si Ma'am Malu de los Santos, sinabi niya na magbibigay siya, pero hintayin na lang natin, ha? Sige po. Kasi nakakahiya naman pagka ipapalo up ko. Ikaw talaga. Akala ko kasi meron na talaga kasi napanood ko eh. Kanina, Hindi mo ang inintindi saya-saya yung sinabi niya doon. magpapadala. Magpapadala. So, ibig sabihin, gagawin pa lang. Although totoo, yung tuto pa rin naman nila, wala pa akong sponsor na nag-mistake pag sinabi nila, gagawin talaga nila. Yun nga lang, syempre, may mga trabaho din yung mga yun. Hindi yung pagkasinabi, matik. Kaya hindi. Kumbaga, hintayin natin kasi nakakahiya. Di ba? Ako nahiya ako. Sa kung ano yung dumating, yun na yun. Kasi kanina sabi ko, napanood ko, ay, excited akong nag-base, ay, pupunta na akong Pangasinan, sabi ko. Kasi may bibigay daw na baboy. Kala ko po, nandyan na po talaga. Parang may nagsabi pa sa akin. May napanood na naman siya, yung vlog nyo daw. Sino Bumili daw- napanood? Yung nagtitinda sa amin, Oh. ng ulam. Sabi niya, may binili ka daw ng motor. Ako? Oo. Binili ng motor? Oo. Wala Kailan? Meron pa nga daw ribbon, bibigay mo daw sa akin. Ano? Meron pa daw ribbon. Ribbon? Oo. Ano ribbon? Ribbon. Ribbon na may ano. Yung makintab. Nilagyan mo pa daw ng ribbon, bibigay mo daw sa akin. Ay, hindi. Niloloko ka lang. Alam mo, Ate Ansing, huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi sa'yo. Sinasakyan, sinusulsulan ka lang nila kasi puro kahiling. Ang dami mong hiling, kaya siguro ganun ang sinabi sa'yo. Paano sinabi? Bumili daw ako ng motor? Oo. Uy, may motor ka na. Sabi, nakita ko sa vlog ni Daddy Frankie. Sabi niya. Bumili siyang motor, tapos sabi niya, bibigay daw niya ito sa'yo. Sabi niya sa akin. Kwentong, Hindi nga ako makapaniwala. Ay, totoo kaya yun? Sabi ko pa naman. kwentong kutsero na yun, Nanay Ansing, huwag ka nang maniniwala. Parang inuuto ka na nila pag ganyan. Maniwala ka sa akin. Ang hirap naman na akala ko talaga totoo. Huwag kang maniniwala doon. Pinapasakay ka lang nila. Saya sa ko nung nakarinig ng ganun sinabi niya. Sabi niya, di ka nang magbabike, magmumotor ka na paggatid sundo sa mga anak mo. May motor na yung asawa mo Sira-sira nga po, kaya po minsan, lugi po siya sa pagtitinda, papagawa ng motor. Kamot ng kamot si Kuya Oliver. Baba mo yung paa mo, Kuya Oliver. Baba, yan. May motor na yung asawa mo. Dalawa-dalawa yung nakita ko doon. Hindi po, yung luma lang po yung sa amin, yung... Bakit motor pa? Ang dami nang binigay sa'yo. Yung ibang mga tao na nagsasabi, nakita nila yung weakness mo. Kaya sinasabi nilang ganyan. Di ba? Kahit sino nagsabi sa'yo noon? Taga saan? Taga doon po sa amin. Di ba? Pinapasakay ka lang niya. Tinitignan nila yung reaction mo. Baka binibidyo ka na rin nila. Ay, gano'n? Oo. Di ba? Kala ko. Kasi pag may narinig ka, nakaganyan ka na kaagad. Malaki yung bata ko. Ewan ko sa'yo. Siyempre, pag nakarinig ka ng kundi, magiging masaya ka, Daddy Frankie. Wala namang lumungkot naman yung mukha mo, di ba? Pag may nakarinig ka ng masaya, di magiging masaya ka, di ba? Sige. Ang pala, fake news. Kain muna tayo. Nagugutom ako. Nakapagluto na si Yaya. Pagkainin muna ito mga to. Kumain ka na? Kain muna kayo. Sabay kayo ng kapatid mo. Alagaan mo yung kapatid mo. Ha? Sige. Doon. Kuya Rizky, sabihan mo si Yaya kung tapos ng kumain, ay nagluto. Pakainin na sila rito. Okay po. Sabihan si Yaya. Okay? Kasi napapagod ako dito sa usapan namin ni Nanay Ansing.